Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng pianistang nagpapanggap bilang bulag na nakasaksi sa isang karumal-dumal na krimen. Ang pelikulang ito ay ipinalabas taong 2018 na pinamagatang Undoden. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa siyudad ng Maharashtra, Pune, Western India, si Akash Saraf ay isang magaling na pianistang nagpapanggap na bulag bilang eksperimento upang pahusayin pa ang kanyang mga kasanayan sa pagpapiano. Kilala si Akash ng lahat bilang bulag pero ganun pa man parte lang lahat ito ng pagsasanay niya upang maabot ang pangarap niyang makapunta ng London para magtanghal. Samantala, ito naman si Pramod Sinha, isang retiradong aktor na sikat sa kapanahunan niya. Sa kabila ng edad niya na pangasawa pa nito si Simi Sinha at 3 taon na silang kasal, may isang anak si Pramod sa una niyang asawa pero hindi niya ito kasama sa bahay. Isang araw, isang babaeng nagngangalang Sophie ang nakikipagtalo sa kapwa nitong motorista, hindi rin sadyang mabunggo nito si Akash na patawid sa kalsada. Bilang paghingi ng tawad isinama ni Sophie si Akash sa isang kainan, doon nalaman ni Sophie na isa pala itong pianista kaya isinama niya ito sa restaurant ng kanyang ama upang tumugtog. Humanga ang ama ni Sophie nang marinig si Akash kaya kinuha nila itong tumugtog doon, pagkatapos hinatid niya din ito sa tinitirhan niya at susunduin na lang mamayang gabi. Pagka-uwi din nito agarang tinanggal ni Akash ang ginamit niyang contact lens na nagmumukha siyang bulag upang masilayan si Sophie ngunit napansin ito ng kapitbahay niyang bata. Kinahapunan ng susunduin na ito ni Sophie hindi na sinuot ni Akash ang contact lens niya at nagpanggap na lang na bulag habang nakikita ang paligid. Bigla namang nadumihan ang suot nitong salamin, nang makita ito ni Sophie nagtataka siya na mukhang normal lang naman ang mata nito ngunit pinanindigan ni Akash na wala talaga itong makita kahit kakaunti. Kinalaunan sa restaurant, nasiyahan ang lahat ng customer sa galing ni Akash sa pagtugtog ng piano maging ang magandang boses nito, masayang-masaya ang ama ni Sophie kaya nagpakuha ito ng litrato sa anak kasama si Akash. Matapos niyang tumugtog hinatid ulit ni Sophie si Akash sa bahay nito. Malaki ang kinita ni Akash sa tip kaya tuwang-tuwa ito na makakaipon na siya para sa pangarap niyang London at magmula noon naging malapit na ang dalawa sa isa't isa. Lumipas pa ang panahon sumikat si Akash sa pagtugtog sa restaurant kaya madami ang pumupunta para makisaya maging si Pramod ay nagpunta din doon at humanga sa galing niya. Pagkatapos niya nilapitan ito ni Pramod upang imbitahang tumugtog ng piano sa bahay niya bukas para sa anibersaryo nila ng asawa na hindi naman matanggihan ni Akash matapos itong magbigay ng paunang bayad. Hinatid ulit ni Sophie si Akash sa bahay nito ngunit inabutan sila ng malakas na ulan sa daan, pinagpalit na muna niya ito ng damit pero bigla na lang nailang si Akash sa nakita niya, nagpalit ito sa kabilang silid pero sumunod si Sophie upang ayain siyang uminom. Hindi naman tumanggi si Akash at nag-inuman ang dalawa. Habang nagkakasiyahan sinubukan ni Sophie ang pakiramdam ng walang makita kaya inaalalayan ito ni Akash hanggang umabot na sa malalim na ugnayan ang dalawa, nagising na lang si Akash na ipinagluluto ni Sophie ng agahan. Kinalaunan pinuntahan ni Akash ang imbitasyon sa kanya ng sikat na aktor sa bahay nito. Ikinagulat ni Simi ang pagdating niya doon dahil wala namang sinabi sa kanya ang asawa at wala din daw ito ngayon sa bahay. Ganun pa man, pinapasok na din siya ni Simi matapos silang makita ng kapitbahay. Pagpasok nito sa loob tinawagan ni Simi ang asawa para ipaalam na dumating na ang pianista. Pinagsimula na din niya si Akash tumugtog ng paborito ni Pramod subalit laking gulat niya na lang nang makita ang isang dugo ang nakahandusay sa sahig pero nagpatuloy pa din ito sa pagtugtog upang hindi mahalatang nakakakita. Sa sobrang kaba niya nagpahinga na muna si Akash para magbanyo. Hinatid naman ito ni Simi sa pagkakaalam na bulag talaga ang pianista. Pagpasok nito sa banyo naroon pala nagtatago ang isang lalaking may hawak na baril kaya lalong ginalingaan ni Akash ang pagpapanggap na bulag hanggang makabalik sa piano. Ipinakita ang nangyari sa nakaraan na dumating si Pramod para sana sorpresahin ang asawa, pero laking gulat niyang siya pala ang masorpresa nang makita itong may kasamang ibang lalaki sa bahay niya. Patuloy na tumutugtog si Akash habang nililinis ni Simi at nang kasama nito ang kalat sa sahig at inilagay ang katawan ni Pramod sa isang malita habang nakikita ni Akash ang lahat. Nagpanggap naman si Simi kay Akash na dumating na si Pramod,
Nagpasalamat ito sa kanya sa pamamagitan ng recording at sinakyan na din ito ni Akash sa kanito ipinatapon ang katawan ng asawa sa lalaki niya. Nakaramdam din ng konsensya si Simi sa pagkamatay ng asawa pero huli na ang lahat matapos nilang magawa ang krimen. Matapos tumugtog ni Akash, umalis na din ito kaagad, hindi pa din siya makapaniwala sa nasaksihang krimen. Isang babae namang may tato sa kamay na nagngangalang Sako ang nagbebenta ng tiket ng loto ang lumapit sa kanya para makabenta. Bilang kapalit nagpatulong ito ng masasakyan at nagpahatid sa istasyon ng pulis para sana i-report ang nasaksihan niya. Subalit laking gulat niya na lang nang makita ang lalaking sangkot sa krimen ay isa palang pulis na nagngangalang Manohar. Nagpanggap na lang si Akash na i-report ang alagang pusa niyang pinatay ngunit biglang naging interesado ang pulis sa kanya at sinamahan siya nito upang hanapin ang pusa niya. Gusto kasing malaman ng pulis kung totoo nga bang bulag ito, pero ginalingan ni Akash ang pagpapanggap kaya napaniwala niya ang pulis na wala talaga itong nakikita. Kinagabihan sa restaurant, hindi mapalagay si Akash lalo nang makita doon si Simi na nagkukunwaring inaantay ang asawa, pero kinalaunan umalis din agad nang hindi daw dumating. Umalis din si Akash ng restaurant nang hindi nagpaalam kay Sophie na ipinagtataka naman nito. Lumipas pa ang ilang araw natagpuan na ang katawan ng retiradong aktor. Ayon sa salaysay ng asawa niyang si Simi umalis si Pramod para makipag-deal sa negosyo niya na may dalang malaking halaga ng pera at hindi na nakabalik. Pinatawag naman si Akash upang makuhanan ng salaysay bilang naroon ito sa bahay ng dating aktor. Nakilala niya doon ang anak ni Pramod na malungkot na inaalala ang ama dahil ikinwento nito si Akash noon sa kanya. Ganun pa man, ibinigay ni Akash ang salaysay niya sa mga pulis bilang isang bulag upang makaiwas sa kaguluhan. Sa lamay ni Pramod, sinabi ng kapitbahay ng pamilya sa pulis na nagsisinungaling si Simi dahil nakita niyang dumating si Pramod sa bahay pero bago pa ito may lalaking nauna at pangatlong dumating ang pianista. Subalit nagawa itong malusutan ni Simi sa pulis habang naririnig ni Akash ang lahat. Habang tumatagal napapansin na pala ni Sophie si Akash na laging wala sa sarili. Hindi kasi masabi-sabi ni Akash ang nasaksihan niyang krimen at baka malaman din itong nagpapanggap lang siya. Isang umaga, pinuntahan ni Simi ang kapitbahay niya upang humingi ng gamot sa pagkakahilo. Tamang-tama ding kakarating lang din doon ni Akash at nasaksihan niya ang paghulog ni Simi sa matanda na ikinamatay nito. Nagulat si Akash pero kinailangan niyang magpanggap lang na walang nakita hanggang sa nagkagulo na ang lahat sa baba. Lumabas si Simi na parang walang nangyari upang pagtakpan ang krimen nila ng kasintahang pulis. Pag-uwi ni Akash naghinala na ang bata sa ibaba na nakakakita ito kaya kinuhanan siya nito ng video. Bigla namang may kumatok sa pinto. Laking gulat ni Akash nang makita si Simi na may dalang pagkain at ibinigay sa kanya. Inalok ito ni Akash na ipagtimpla ng kape pero harap-harapang nilagyan ni Simi ng lason ang kape ni Akash. Nagkunwaring na itapon ni Akash ang kape ngunit may dala pala itong baril dahil pakiramdam niya nagkunwari lang siyang bulag. Inamin na ni Akash ang katotohanang hindi siya bulag at sinabing wala siyang ibang pinagsabihan dahil ang alam ng lahat bulag siya. Subalit bigla na lang itong nakaramdam ng pagkahilo matapos makain ang inilagay ni Simi sa pagkaing dala niya hanggang sa mawalan ito ng malay. Kinalaunan dumating din doon si Sophie, sinalubong siya ng bata at ipinakita ang nakuhanan nitong bidyong patunay na hindi bulag si Akash. Ngunit napagplanuhan na agad ni Simi ang lahat, nagpanggap itong may nangyayari sa kanila ni Akash magmula nung namatay ang asawa niya. Nakita ni Sophie na wala itong malay at wala ding suot na damit kaya agaran itong umalis na masama ang loob. Kinagabihan ng magising si Akash, laking gulat niya na lang na wala na itong makita. Nakakabulag pala ang inilagay ni Simi sa pagkain upang hindi na ito makapagsumbong sa mga pulis dahil wala na siyang patunay. Bago umalis si Simi tinawag niya ang bata at binura ang bidyong nakuhanan nito. Tinawagan naman ni Akash si Sophie para sana humingi ng tulong pero galit na galit ito sa kanya dahil sa nakita niya kanina kaya nawalan na ng pag-asa si Akash. Samantala hindi na kontento ang pulis sa ginawang pagbulag ni Simi sa pianista. Pinuntahan niya si Akash na balak na sanang aalis upang patayin pero sa kabila ng walang makita na gawang makapanlaban ni Akash at natakasan ang pulis. Sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit walang tumulong sa kanya hanggang sa tumama ito dahilan ng mawalan ito ng malay, dahil dun hindi na siya nahanap ng pulis. Nagkamalay na lang si Akash kinabukasan na nasa isang lumang klinik. Pilit itong pumipigla sa mga taong nasa paligid niya kaya nagpakilala ang doktor maging ang nagdala sa kanya doon na si Sako kasama ang asawa nito.
Humingi si Akash ng tulong sa kanila na ipatingin ang mata niya sa doktor at tumugon naman ang mga itong tutulungan siya. Subalit ang totoo may illegal palang gawain ng mga ito kung saan ibinebenta ni Sako ang body organs ni Akash sa doktor. Maya-maya pa nang balak na nilang operahan si Akash may tumawag sa doktor at nalaman niya ang binabalak nila. Nagpumiglas si Akash sa kanila ngunit pinagtulungan siya ng mga ito. Sinabi ni Akash na may alam siyang kikita sila ng 10 milyon at binanggit ang tato ni Sako sa kamay hanggang sa mawalan ito ng malay. Bago pa nila matuloy ang pagtanggal, pinatigil ni Sako ang doktor dahil pinagtatakhan niyang paano nalaman ni Akash ang tato niya. Nang magising si Akash hindi natuloy ang plano nila sa kanya. Inalam ni Sako kung paano niya nalaman ang tato. Inamin ni Akash na nagpanggap lang siya noon at pinatunayan niya ito sa kanila na ikinagulat ng mag-asawa kaya nakipagtulungan siya para makuha nila ang perang kinuha ng pulis sa dating aktor. Samantala na kay Simi na ang lahat ng naiwang ari-arian ng asawa ngunit malaki ang problema nila nang makatakas si Akash. Pag-uwi nito ng bahay naabutan niya si Akash na tumutugtog. Nagpunta lang ito doon upang magpaalam na pupunta na ng London bukas. Kunwari nagmamagandang loob naman si Simi na ihahatid niya ito pauwi pero may plano talaga siyang patayin si Akash sa tulong ng pulis. Ganon pa man, may plano din pala sila Akash dahilan kung bakit ito nagtungo sa bahay niya. Pagkatapos tinawagan nila ang asawa ng pulis upang ipaalam ang ginawa ng asawa na may ebidensya sila at tinakot na ibibigay sa media kung hindi ibigay ang perang ninakaw ng asawa niya sa dating aktor. Galit na galit ang asawa ng pulis nang malaman ang ginawa nito pero huminahon din ito nang malamang natagpuan ang sasakyan ni Simi at hinalang nagpakamatay siya. Samantala kasalukuyan palang bihag nila Akash si Simi at kinuhanan nito ng doktor ng sample ng dugo niya. Sinusubukan namang suhulan ni Simi ang mga dumukot sa kanya pero pinaalala ni Akash na wag itong paniwalaan dahil sa mga ginawa nitong krimen. Kinalaunan tinawagan ng mag-asawa ang pulis para sa lugar ng pagdalhan nito ng pera kapalit ang hawak nilang ebidensya, pinapatapos na din ng asawa niya ang gulong pinasok nito. Matapos maikasa ang transaksyon nila sa pulis itinali din ng dalawa si Akash upang sila na lang ang makikinabang sa makukuhang pera. Naroon din pala si Simi sa loob na nakatali at pinagtatawanan si Akash matapos itong tablahin ng mga kasamahan niya. Sinabihan ito ni Akash na siguradong papatayin din siya ng pulis dahil problema na din siya ngayon nito. Dahil doon natahimik si Simi at hinikayat si Akash na magtulungan sila upang makatakas, ayaw sanang pumayag ni Akash pero wala din itong pagpipilian. Patungo na din ngayon ang pulis sa binilin sa kanyang lugar, pinalagay sa kanya ang pera sa elevator at ibababa na lang ang ebidensya pero sinundan ng pulis ang elevator sa itaas. Inabutan niya doon ang isang lalaki na sinubukan namang tumakas nang makita siya pero natamaan niya ito. Nang maabutan niya ito sinabi ng lalaki na nasa basement ang ebidensya kaya agaran itong sumakay ng elevator. Pinaalam ng lalaki sa asawa na nasunod ang plano nila dahilan ng makulong nila ito sa elevator at disadyang mabaril ng pulis ang sarili niya. Tuluyan na ding nakawala si Akash sa pagkakatali at naghanap ng malalabasan sa tulong ni Simi bilang mata niya. Agara namang dinala ni Sako ang asawa sa ospital upang mailigtas. Patuloy pa ding naghahanap si Akash ng madadaanan habang gumagawa ng paraan si Simi na makawala sa pagkakatali. Nang matanggal na niya ang tali balak niya palang patayin si Akash pero dumating ang doktor at pati ito ay sinubukan niya ding patayin. Tinulungan ni Akash ang doktor hanggang sa nagawa nilang mapatulog si Simi. Nagpasalamat naman ang doktor sa kanya at nakahanda itong tulungan siya bilang kapalit. Hindi na din nailigtas ng mga doktor ang asawa ni Sako, dahil sa pagiging gahaman nila di maibalik ng pera ang buhay ng asawa niya. Samantala inilagay ng doktor sa likuran ng sasakyan si Simi at isinama si Akash sa plano niya, dahil nagtugma ang dugo nito sa katransaksyon niya nakikita sila ng malaki. Balak niya ding gamitin ang mata ni Simi para makakita ulit ito subalit hindi sang-ayon si Akash sa plano niya dahil papatay sila ng tao. 2 taon ang nakalipas, habang namamasyal si Sophie kasama ang boyfriend sa Europe, nakita niya doon ang isang karatula na may nakasulat na Akash. Nang puntahan niya ito, hindi niya akalain na isa na pala ngayong sikat na pianista si Akash sa London. Matapos itong tumugtog lumapit si Sophie na naghinalang hanggang doon nanloloko si Akash ng mga tao.
Lumabas ang dalawa para mag-usap at doon sinabi ni Akash ang lahat ng nangyari kung saan huminto sila noon ng doktor matapos magising si Simi upang patulugin ulit habang naiwan si Akash sa loob ng sasakyan, nagawang matakasan ni Simi ang doktor at siya ang pumalit na nagmamaneho. Inakala naman ni Akash na ang doktor ang nagmamaneho kaya patuloy itong nakiusap na huwag ituloy ang binabalak niya, hininto ni Simi ang sasakyan at pinababa si Akash. Habang palayo na ito binalikan niya si Akash para sana tuluyan na pero sa di inaasahang pagkakataon isang magsasaka ang nagpaputok sa salot ng kanyang mga pananim at tumama sa sasakyan dahilan nang mawalan ito ng kontrol at ikinamatay ni Simi. Pagkatapos inalam ni Sophie kung bakit hindi ito bumalik sa kanya, sinabi ni Akash na ginasto na lang niyang kalimutan ang lahat ng nangyari at tinulungan siya ng kaibigang makarating ng London. Bago ito umalis, nagtataka si Sophie kung bakit hindi niya nalang tinanggap ang alok ng doktor, hindi na sumagot si Akash at lumakad palayo kay Sophie. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!